Yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Mega love shoutout po. Ma'am LCK TV Pilipinas. Ayan, Kuya Machi TV, I Love Isko, Riders for Life. Your Miss Blitz at sa lahat ng Iskoyan vloggers pag-suporta po. For today's video mga kuys mga guys, kilalanin po natin tong mga taong to mga kuy. Baka kilala nyo po ito, si Boy Baklas Tarpaulin. Pero wag ka, pinipili lang yung binabakla sila. Pag makita lang Tarpaulin ni Yorme Che, Isko Che at ng lahat mga Yorme's Choice, binabaklas. Pero yung ibang mga Tarpaulin dyan, hindi naman. Pero ayan po, nagbabala po ang kumilik. Dahil binaklas nyo yung Tarpaulin ni Yorme Isko Moreno, yari yung mga kandidato nyo na hindi nyo binaklas dahil may kakasuhan po kayo ng kumilik. So without further ado, let's begin. Hi Dodoy Te! Oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Isa naglalakad eh. Yun ang hinata. Tapos may kasunod pa pala siya. Dalawa. Ay, isa pa. Ay, doon sa Samakay. Hindi naman ako. Kahit isa may gawain niya. Gawain. Isa mo. Dalawa pa lang yung ano. Yung sa Otis apartment, tsaka kay Jim man. May matabang. At alam nyo ba, si Maali yung The Elephant, ibabalik na po dyan sa Manila Zoo mga kuys mga guys. At this video is credit to Mami Ann and Kobe. May love shoutout sa iyo, ma'am. Lang, huli agad. Ito nga yung mga ganap nung Sunday nung preparation sa pag-deliver kay Mali. At alam niyo naman na ang gagamitin niya nating pang-deliver kay Mali ay itong si hijacker. Bali itong si Mali ay pinreserve siya. At ang tawag nga sa process na ginawa kay Mali ay taxidermy. Yun yung pagpe-preserve ng body ng mga animals na namatay na at gagawing parang buhay ulit. At syempre, magiging posible lang yan sa tulong ng Pet Eternity. Inaayos na nga itong tutungtungan ni Mali para safe na safe siyang makarating sa Manila Zoo. Yun naman na medyo malayo pa ang babiyahihan natin dahil from Angat, Bulacan ay dadalhin natin siya sa Manila Zoo. Maingat na bininder din itong si Mali para nga syempre hindi masira at magasgas. At tignan nyo naman kasi ang daan dito sa atin, nasa Lubacan nga kasi tayo, ay Bulacan pala.
Nasaktuhan pala namin na may delivery pala itong sila Doc Jason. At ito nga yung mga samples na kanilang i-deliver. Parang lahat naman yata ng kinds ng animals ay kaya nilang i-preserve. Tignan nyo naman itong chow chow. Parang buhay lang, di ba? Yung iba kasing mga pet lovers ayaw nilang ipalibing yung alaga nila. Kaya ganito yung pinapagawa nila. Kagaya na lang nitong manok na pula na to. Siguro limpak-limpak na salapi ang naibigay nito sa amo niya. Kasi yung kakilala ko kinatay at pinulutan, pero ito iba. Pinataxidermy niya yan kay Doc Jason. Salamat po Doc dahil makikita ulit namin si Mali sa Manila Zoo. Inabot nga ng 1 year ang pagtataxiderm dito kay Mali. Ganun katagal yung process ng drying ng balat niya. Ayan yung tunay na balat ni Mali talaga. Maraming ang nagsasabi na Manila Zoo will never be the same without Mali. Kaya naman ayan, ibabalik na po namin si Mali. Hindi man siya gumagalaw pero pag nakita nyo yung memories nandun pa din. At dito sa Pinas, nag-iisang elepante lang si Mali. Kaya nga nabansagan siyang the loneliest elephant in the world. Ilang oras din ang tinagal bago na ikarga itong si Mali kay hijacker. Inabot na din kami ng dilim dito bago namin iniwan si Mali. Nakakakaba, diba? Kasi itong si Mali nakatungtong lang dyan sa plancha. Tapos may binder lang. Kaya naman ako pa yung magdadrive, diba? Kaya talagang doble yung kaba ko. May mga nag-comment nga at hindi na daw kalmado ang driver kung hindi kabado na. Legit naman ang kaba. Buti pa nga itong tauhan ni Doc, pasayaw-sayaw na lang. Kabado at the same time excited din naman. Para sa akin isang malaking karangalan na ako pa yung magde-deliver kay Mali. At syempre idadrive ko pa itong si hijacker. Tignan nyo naman, napaka-solid. Lahat nga ng accessories na nakikita nyo dyan kay hijacker available yan kay Team Kabisyo. At ito na nga yung kinabukasan at ito na yung araw na i-deliver namin si Mali. 5 AM nga ang call time namin. Kailangan namin na maaga umalis para hindi na namin madaanan yung traffic. Medyo inabot na din kami ng liwanag bago kami nakalabas kina Doc Jason dahil nga maraming mababang kuryente. Tapos yung daan pa rough road na may konting highway. Gamit na gamit nga itong dashcam dahil kahit nasa loob kami kitang-kita namin si Mali. At ayan, rolling na kami, papunta na kami ng Manila Zoo. Thank you po sa staff ng Team Kabisyo at Team Paternity. Hindi nga nila iniwan si Mali sa likod para safe at may aalalay kay Mali. At ayan, kasama ko pala sa loob ni hijacker itong si Boss Christian at si Madam Let. Sila po pala yung owner ng Team Kabisyo. Dalawa pala kaming nag-drive kay hijacker niyan. Madaya nga itong si Sir dahil nung traffic ako na ang pinag-drive. Sobrang smooth nga na naging takbo namin at thank you Lord. Stopover lang kami sandali sa NLEX para mag-diesel. Tapos rolling na ulit. Kailangan na nga naming makarating ng Manila Zoo dahil marami nang nag-aantay kay Mali. Umalis nga kami ng 5 AM kina Doc Jason at nakarating na kami dito sa may Balintawak na yata to ng 9:51 AM. Sabi nga ni Madam Let para kaming umakyat ng Baguio sa haba ng biyahe namin. Hindi nga kasi siya pwedeng madaliin. Kasi nga kailangan safe na makarating si Mali sa Manila Zoo. Kaya naman chill-chill lang ang naging biyahe namin. Sa haba nga ng biyahe namin muntik ko na ngang maikwento yung talambuhay namin. Charot. Maisingit ko na nga din pala at kung kailangan nyo ng China truck parts ay available yan dito kay Royal Jades. Dito lang yan sa may Bonifacio at i-waste nyo lang yung Royal Jades at ituturo na kayo ni Waste dyan. Nag-ship nga pala sila nationwide at ilalagay ko na lang dyan yung kanilang FB page. Pagdating nga namin dito sa Manila, sinalubong na nga din pala kami ng HPG. Kaya ayan, napaka-VIP talaga ng datingan namin nung araw na yan. Hinatid na nila kami hanggang makarating kami ng Manila Zoo. Na-enjoy ko na nga itong pagdadrive dito kay hijacker, kaya naman baka naman pwedeng maka-extra dito. Kalmado. Papalitan na nga ni Kabado. Time check nga ay 11 AM na niyan. Grabe yung biniyahe namin, diba? Ang tagal. Imagine niyo naman kasi 40-40 lang ang takbo namin. At ayan, nandito na nga pala kami at napakadaming nag-aantay talaga kay Mali. Papasok na pala kami nito ng Manila Zoo. Astig ba? Hello? Ayong tarp daw natin mga Ma'am, ayusin lang namin yung tarp. Sige. Malayo na kami, lusot na.
Welcome home, Mali. Legit, 100% ang naging kaba ko sa'yo, Mali. Akala ko kasi maisasabit ko yung ilong ni Mali dito sa may pinakakisame nila. Mabuti na nga lang at saktong-sakto lang din yung height niya dito at pasok na pasok. At thank you Lord din pala sa paggabay sa amin at nakarating kami ng safe dito sa Manila Zoo. Sayang nga at wala si Kuya Noel, yung caretaker ni Mali ng 20 years. Wala nga siya dito dahil umuwi pala siya ng probinsya. Sayang at hindi niya nasalubong si Mali. Di bale pag uwi niya, si Mali naman ang sasalubong sa kanya. Congrats po and thank you po sa team ng Pet Attorneys. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.